Gilas, Pilipinas. Well, napakagandang laro nga po mga ka-One Stories ang ipinamalas ng ating national team kagabi matapos matalo at gulatin nila ang world number 6 sa rankings na Latvia. Bago pa man magsimula, kitang-kita kung gaano hinanda ni Coach Tim Kona at ng coaching staff ang kanilang mga players kontra sa bigating home team na ito. Marami nga po ang nagsasabi na tatambakan nga daw sila kung walang kalaban-laban, pero dahil nga sa dedikasyon ng mga players at ang taktika ni Coach Tim Kona, nanalo nga sila at napatumba sa loob pa ito ng kanilang home court. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, first time ngang nanalo ang Pilipinas sa isang European team kagaya ng Latvia simula 1960. Imagine, almost 64 years ang hinintay para manalo sa isang European team. Well, tamang-tama talaga ngayon si Coach Tim Kona na hawakan ang national team. Tara't pag-usapan natin ngayon kung paano binago ni Coach Tim ang ating national team. Talakayin na rin natin dito ang balitang tinapos na ng Lakers ang kagustuhan nilang makuha si Lauri Markkanen. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Kagabi mga ka-One Stories, opisyal nang kumuha si LeBron ng 2-year contract sa Lakers na nagkakahalaga ng $104 million. Pero dahil less above the second apron na sila, kailangan magbawas ng konti si LeBron sa kanyang kontrata para maging flexible ang kanilang lineup at eligible pa silang gumawa ng trade. Kaya naman, dahil nga max contract ang kinuha nito at kumpleto na sa 15-man lineup, ang Lakers ngayon limitado na nga po ang kanilang galaw. Dagdagan mo pa ng katotohanan na sa apat na lineup na ito, 2 ang rookie, 2 naman ang nasa sophomore year. Ang tanging magagawa ngayon ni Rob Pelinka, magbawas ng player at gumawa ng trade. Sa ngayon, restricted na nga silang gumawa ng sign and trade deal. Kaya naman, dahil nga nasa second apron team na ang Lakers, malabo nga po nilang makuha si Lauri Markkanen na base sa report, ito ang dream target ng Los Angeles Lakers. As of today, open pa rin naman ng Lakers kay DeMar DeRozan at sa ilang mga wingman gaya ni Kyle Kuzma, Jeremy Grant at si Cam Johnson. Samantala, as we all know, history na maituturing natin ang nagawa kahapon ng Gilas, Pilipinas matapos nilang talunin ang world number 6 sa rankings ng FIBA. Well, napakagandang kombinasyon ang lineup ng Gilas dito kahit wala silang natural na point guard at napakataas pa rin naman ang efficiency ratings ni Dwight Ramos at Chris Newsome sa backcourt. We can say na ito ang best backcourt duo sa Gilas, parehong may depensa, kayang umiskor, dagdagan mo pa ng katotohanan na gamit nila ang experience sa World Cup. Maganda rin naman ang gamit ngayon ng bigs ng Gilas na sina Junmar Fajardo at Kai Sotto na parehong tumulong sa opensa lalo sa first half. Pareho nga itong gamit ni Coach Tim Kona kasama si Justin Brownlee na talagang ipinakita kung gaano kalakas ang kanilang chemistry. Nakita natin dito ang kanilang preparasyon na kahit ang coach ng Latvia nabigla sa ginawang run ng Gilas. Kahit nga naibaba pa sa 8 ang kalamangan ng Gilas, nag-take over rin naman dito si Justin Brownlee para masilyuhan ang panalo. At lahat ng ito nagsimula kay Coach Tim Kona. Napakagandang setup, napakagandang game plan. Walang nalilito sa depensa, lalo sa switching at alam kung paano gumalaw sa court. Hindi natataranta ang mga player, bagay na hinahangaan ngayon ng mga fans dahil na rin sa mindset na meron si Coach Tim Kona. Maglalaro para manalo sa tournament at hindi para magkaroon ng experience. Ito nga mismo ang binago ni Coach Tim, ang mindset ng Gilas na dapat manalo. Good start nga ito para sa ating national team na nagpapatunay lamang na kayang maging world class ang ating basketball talents.